Hi Pilipinas! Magandang gabi po sa inyo, ka-coffee. Actually, hindi dapat maganda to eh. Itong balita na ito eh. May nabulgar, ka-coffee, ni DepEd Secretary Angara. Nung panahon ni Sara Duterte, nung nakaupo siya dyan sa Department of Education, nagsulputan yung mga ghost students. Ginagastosan ng gobyerno, hindi naman pala nag-i-exist yung mga estudyante na yan. Oy, Sara, hanyari. Baka pwedeng ipasok pa yan. Isama pa yan sa articles of impeachment. Oy, naku, dagdag yan, ka-coffee. Dagdag yan sa mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutor sa impeachment ni Sara Duterte once na mag-proceed na po yung impeachment trial. At hindi biro ito, ka-coffee ha. Kung si Sara winaldas itong 125 million pesos sa loob lang po ng 11 days, ito, muntik-muntik. Makuhaan na naman po ang pondo ng gobyerno ng 52 million pesos. Ganyang kalaki. DepEd, sabi sa headline ng Inquirer, 52 million almost went to ghost students in 12 private schools. Siyempre, sasabihin ng kampo ni Sara, walang kinalaman si Sara dyan. Kasi hindi naman siya yung administrator ng mga public schools. Ayan na naman kayo eh, turo kayo ng turo eh. Command responsibility yan. Bakit nagkakaganyan? Dahil sa mga policy na ipinapatupad ninyo. Higpitan nyo yung policy nyo o kung may ginagawa kayong maayos, hindi makakalusot yung mga ganyang sistema. Number 1. Number 2, ano din ang sinabi ni Sara Duterte dyan? Nung inaudit yung mga recipient ng confidential fund, sabi niya, hindi dumadaan sa kanya lahat ng papel. Again, command responsibility yan. Ikaw ang pumipirma dyan. Nung pinasa yung report na yan sa COA, confidential funds pinag-uusapan na, nung pinasa yung report na yan sa COA, ikaw ang pumirma dyan sa mga dokumento na yan. And then, sasabihin ninyo, hindi dumaan sa kanya yung mga papeles, yung mga liquidation report niya, kaya hindi niya alam na hindi nag-i-exist si Mary Grace Piatos, peke yung mga pangalan doon, etc. etc. Hindi ka pwede, basta-basta ka na lang magtuturo. Dahil again, command responsibility yan. Pananagutan mo yan. So dito, muntikan makuhaan na naman ng 52 million pesos ang gobyerno dahil sa mga peking estudyante o hindi mga nag-i-exist na estudyante dahil sa kapabayaan ng administrasyon ni Sara Duterte nung siya pa po ang secretary ng Department of Education. Buti na lang matali-talino at matinu-tino itong si Angara. Kung hindi, nakalusot na naman yan. Basahin natin itong balita na ito. The Department of Education or DepEd saved more than 50 million in taxpayer money when it stopped the release of vouchers meant for senior high school students o SHS in 12 private schools that were found to be non-existent. Kung hindi napalitan si Sara, wala yan, na-release na yan. Sa totoo lang, kung hindi natanggal yan dyan o kung hindi nag-resign yan dyan sa Department of Education, wala na yan. Yung 50 million, baka bariya lang yan. Dosing eskwelahan lang pinag-uusapan natin dito. Baka marami-rami pa. Ito lang ang nadiskubre. Ito lang ang nahuli itong 12 na yan. Dahil naging talamak ang korupsyon, dayaan sa administrasyon na yan ni Sara. E paano? Yung mismong taas problematic eh. Hindi mo pwede sabihin na walang korupsyon kasi may suhulan na nagaganap. Umamin mismo yung mga sinusuhulan ni Sara. O every month nakatatanggap ng sobre. May lamang salapi for 9 months. O doon pa lang sa taas, may korupsyon na eh. Paano pa sa baba? The potential defraudment, Education Secretary Sani Angara revealed, amounted to 52,571,500 pesos for the senior high school voucher program and covered the school year 2023 to 2024 during the tenure of Vice President Sara Duterte as Department of Education Chief. Sige, pagtanggol nyo. Mga DDS, kaninong panahon yan? Sinong sekretary ng DepEd noong school year 2023 to 2024? Walang iba kundi si Sara Lustay Duterte. Sige, pagtanggol nyo pa yan. Anong linis pa ang gagawin ninyo dyan? O si Angara, sasabihin ninyo, inutusan ni Marcos yan. Yan ang narrative ninyo. Nagsinungaling si Angara, yan ang narrative ninyo. Gumagawa ng kwento si Angara, yan ang kwento ninyo. Yan ang narrative ninyo. Naku po, huwag nyo nang idamay si Angara. Matinong tao yan si Angara. Hindi gagawa ng kwento yan para mapahamak si Sara Duterte. Kung hindi dahil totoo na nadiskubre yan na under the administration of Sara Duterte, 52 million pesos ang muntikan pang mawala na naman sa pondo dahil sa mga peking estudyante.
Upon validation of the questionable claims from these 12 schools, we did not process nor release any payments and investigated the schools, Angara said in a statement sent to the Inquirer. Akala ko ba kapag Duterte, matino dahil takot kay Duterte? Mga DDS, akala ko ba matino? O bakit ganyan? Simpleng eskwelahan, no? Mandadaya, eskwelahan na yan, ha? Mandadaya. Akala ko ba takot sa mga Duterte? Bakit nagagawa nila yan? That's the number one question. Bakit ang simpleng eskwelahan, ang image niya sana, matino at hindi gagawa ng kalokohan at sana mas takot yan dahil Duterte yung nakaupo dyan sa Department of Education, nagawa pa rin nila na mameke. Bakit? Baka may basbas ng itaas. Kasi uso nga sa taas eh. May kalakaran nga doon sa taas eh. Baka may basbas. O hindi baka, may basbas siguro. Lintik na to, oo. Sorry for the term, ha. Sobra yung ginawa nila talaga dito. The education chief, however, declined to identify the erring schools while an investigation is ongoing but noted that they are located in Metro Manila and the regions of Davao. Regions of Davao. Hindi sinabing Davao City. Region of Davao. Ay, nako, pag sinabi mong Davao, Duterte! Duterte! Ay, ba't ang daming manloloko dyan? Sa case na to ha, hindi sa lahat ha, kasi marami pa rin matitino dyan. Marami tayong kilala dyan ng taga Davao del Norte matitino. Bakit dito pasok na pasok itong Davao? O Metro Manila? Anyari sa inyo dyan? Hindi na kayo natatakot sa mga Duterte? O baka fake lang yung takot na yan? School officials accountable. The flag private schools can be removed from the voucher program and the school administration officials can face criminal charges including falsification and perjury for signing the documents under oath. Tingnan mo, ang lakas nilang gumawa ng kasalanan. Hindi na sila natakot sa mga Duterte. Huy! Ano yun, tukhang? Schools na ha? Mga administrator na, hinayaan lang nila. Kasi nga, baka inaalaw. Baka maluwag yung proseso. O baka may basbas. Kasi mismong sa taas, nagyayari yung mga kalokohan. Attempting to defraud the Philippine government through falsification and misrepresentation is a serious criminal offense. One that our lawyers are prepared to take action on, sabi ni Angara. Marami-rami pa yan, ka-coffee. Yung laptop nga lang yan eh. Yung procurement na napakaraming laptop eh. Diba? Ang dami ng kalokohan dyan eh. Marami-rami pa yan. Secretary Angara, kalkalin mo pa sir. Marami-rami ka pang madidiscover yan. Tingnan mo itong administrasyon ni Sara. Nung siya pa ay nakaupo bilang secretary ng DepEd, kalkalin mo yan. Marami-rami ka pang madidiscover dyan, sir. Dahil mismong mga official mismo nag-take ng oath at umamin na sinusuhulan sila ni Sara Duterte. Oh, ito nangangamoy investigasyon. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada has filed the Senate Resolution number 1316 calling for the Committee on Basic Education to investigate the matter in aid of legislation. Naku po! Ang tanong, pupunta kaya si Sara para magpaliwanag? Haharap kaya siya dyan o deadmine lang itong investigasyon ng Senado? O sige, i-late nyo na yan. Unahin nyo muna yung impeachment. Pero baka nga pwede magamit ito sa impeachment trial eh. Malamang sa malamang wag tuturo yan. Hindi namin kasalanan yan. Kasalanan ng mga private schools yan. Bakit nga wala kayong ginawa eh? Enabler din kayo dyan. Bakit hinayaan yung mangyari yan? Ipatawag lahat yan na magkaalaman na naman. Imbestigahan yan. Unahin muna ang impeachment. Sunod na yan. Kung pwede, concurrently o magkasabayan ka, coffee, gawin niyang investigasyon na yan. In aid of legislation, baka sabihin ninyo na mumulitika na naman. Kasalanan na naman ni PBBM. Pinupolitika na naman si Sara Duterte dyan dahil magkakaroon ng investigasyon. Si Roque, magtatanggol na naman yan. Mga DDS vloggers, pagtanggol na naman nila yan. Wala na naman kasalanan si Sara dyan. While he acknowledged the efforts made by the DepEd, Estrada said Congress may need to legislate measures to strengthen the senior high school voucher program, identify prohibited acts, and impose more stringent penalties for violations. Nako, daming kalokohan din dyan. Inalaw kasi eh. Buti na, didiscovery na yan.
It is imperative for the government to monitor the proper implementation of the senior high school program. Maganda yung programa actually, ka-coffee. And isang paraan din to para ma-decongest yung mga public senior high schools natin dahil may voucher o pwede kang lumipat sa private schools, di ba? Doon ka mag-aaral yung senior high school, di ba? Malaking bagay, maganda itong program na yan Yun na lang, inaabuso. Ang masaklap pa, hinayaan na maabuso. Kasi kung hindi nagsalita si Angara dyan, mangyayari yan. Marami at makakalusot yan. Kasi inalaw nga yan Diyan sa DepEd May mga kasabot din dyan sa loob Kaya dapat magkalkal pa talaga itong si Secretary Angara Mahugot lahat yan ng mga kasabwat. Maraming magsasalita dyan Maraming magbubulgar dyan. At lalabas sa mga pangalan ng mga sangkot dyan. Kasi, tingnan mo, Department of Education yan Supposedly, hindi naman sasagrado, no? Pero, righteous dapat yan Kasi edukasyon yan Department of Education. Pero, namumutawi, nag-i-exist yung mga corruption activities na yan. Sige, private schools yan, ka-coffee. Pero, definitely may kasabot yan from within. From the DepEd, di ba? So dapat kalkalin at hugutin lahat yan. Agree ako dito sa investigasyon na ipapatawag dyan sa Senado para managot ang dapat na managot at isama na nila. Imbitahan na rin yan si Sara Duterte kasi under her leadership yan Bakit nangyari yan? O sino yung mga USEC dyan na nagpabaya at bakit nakalusot yan? Di ba? Sana magtuloy-tuloy ang investigasyon na yan at managot ang dapat managot. O siya, sige. Anong komento nyo dyan, ka-coffee? Komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang, ka-coffee. Please like and follow. Yan sa taas, no? Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.